Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron na naman tayong bagong video na itatakil at i-react ngayong araw na to. At ito ay galing kay Military Defense. So sabi nga dito, Advanced Defense System in latest LPDs. Philippine Navy gets stronger. Defense system lang pa ang meron ng ating mga LPD. Kasi diba, kung hindi pa alam guys, umorder ulit tayo ng dalawang LPD on landing platform dock. Tama ba? Parang ganun. So, sa Indonesia. Kasi bumili na tayo dalawa, di ba? Yung BRP Tarlac sa BRP Davao del Sur. Dahil nakita natin yung neto, ang kanyang role sa ating Philippine Navy, umorder ulit tayo ng dalawa na ganito sa Indonesia. Di ba? Pero gaya ng sabi ko, sana lagyan ito ng armaments, maski man yung automatic machine guns man lamang. Alam ko meron ata, pero mga manual ata ito. At lagyan pa ng ibang armaments pa. Kasi bakit? Siyempre, pang-depensa niya. Alam mo na mga target shooting lang yun, di ba? Kasi napansin ko parang wala kasing siya. Wala siyang pang-depensa eh. Maski yung mga yung secondary gun o pati maski lagyan man lang ng automila din sa harap, di ba? Kasi nakita natin sa mga picture, di ba? Sa Indonesia mayroong ganun. Pero nakaabang naman yan. Pero sana lagyan din yung Tarlac natin sa yung Davao del Sur. At sana yung parating pa ng dalawa, meron nga din automila din. Di ba? Para madepensa niya yung sarili. Kasi maraming dala yung LPD natin. Sabi natin may dalawang helicopter dyan, pwedeng lagyan pa yung loob niyan ng mga sundalo, mga navies natin o ano pang mga kagamitan, yung mga natin, mga ang tawag dito yung tank na pang dagat, nakalimutan ko na naman yung pangalan nun, amphibious yun, amphibious natin, di ba? So dahil may parating pa tayo LPD, sana bumili ulit tayo ng amphibious na tank, di ba? Kasi yung pwedeng pandagat ng tanke na may dalang personnel din, di ba? Tapos gano'n ko sa shoreline, ganyan, di ba? Mga beach na, di ba? Bakit yung beach? Sa land, sa sea to land, di ba? Tatakbo na yung mga sundalo natin, di ba? Gano'n. So, kailangan din natin ng amphibious pa, vehicle, para sa dalawa pa nating landing dock, di ba? At siyempre, mga Wildcat or Seahawk, kung naman pwedeng ilagay doon sa ating landing dock, kasi dalawang helicopter kaya doon eh. Yeah. Yung nga, sabi ko kaya basta lagyan ng armaments man, di ba? Kasi kawawa naman din yun kung walang armaments. Kailangan din talaga yung pagtagol din yung sarili niya. Pero ito, defense systems lang ba to? Yung mga radar din ba to? Or ano? Ganun lang ba? Satellite or anything? Ganun nga natin. Di ba nga tayo nagsisimulan dahil ko nang sinabi? Here we go. Yan din, no? Pwede natin gawin yun eh. Hospital ship. Kasi dati may hospital ship tayo sa panahon ni Marcos Sr. Diba? Pwede din natin lagyan ng pwede gawin natin yung hospital ship. Din yan. Pwede pang humanitarian din kasi yan eh, di ba? Sa mga ibang isla, dala naman yan. Free check-up for our kababayans, di ba?
Kaya maganda rin talaga meron tayong hospital ship. Pwede rin, no? You know? Example na yan, di ba? Sana gawin yung hospital ship talaga. Yung isa doon. Kasi kailangan talaga natin dito. The Philippine Navy will be bolstering its fleet with the arrival of 2 new, massive landing platform docks, LPDs, which will play a key role in the country's defense strategy. The vessels are not only impressive in size, measuring Nakaabang lang yung sa Pinas. Nakaabang lang yung yung Auto Milara, pero walang Auto Milara, di ba? Ano sa? Pinagilong po. Saan ang lagyan? Titignan mo yung anong barko niya. Anong nakikita yung armaments dyan, guys? Diba? Parang wala. Kailangan may armaments yan. 124 meters in length, but will also be equipped with advanced defense weapons systems, making them formidable assets in Southeast Asia's maritime security landscape. On May 29, Indonesian state-owned shipbuilder Point PAL held a key defense system. So, defense system is a weapon system din pala. Keel-laying ceremony for the second LPD ordered by the Philippine government. The ceremony officially marked the start of construction of the vessels, a significant step in building a robust new addition to the Philippine Navy's fleet. The keel-laying ceremony is more than just a tradition. It signifies the Philippines' serious commitment to strengthening its defense capabilities. The LPDs are part of the Philippine Navy's Strategic Sealift Vessel (SSV) program, which aims to modernize and expand its fleet to address increasingly complex maritime security challenges. The 2 LPDs are the second order from the government, following the successful integration of the first batch into the Navy's operational fleet. The new ships are designed to be multifunctional, capable of carrying out a variety of missions, from combat operations to humanitarian assistance and disaster response, HADR. What makes these LPDs special is the advanced defense weapons system that will be installed on board. This system is designed to protect the ships from airborne threats, including missile attacks and enemy aircraft. With this advanced defense system, the LPDs will not only serve as strategic transportation platforms but also as mobile defense fortresses. Kasi parang transportation purpose lang yun natin eh. Dalawang LPD natin na ginagamit ngayon. At ngayon, di ba, meron ng pang depensa. Ready to protect the troops and equipment they carry. Earlier this year, on January 22nd, Part PAL also conducted the first steel cutting ceremony for the ships, along with the keel laying of the first LPD in this batch. The steel cutting marks the initial phase of the physical construction of the ships, where raw materials are formed into the ship's structure. This dual ceremony marks the beginning of the journey to build 2 LPDs that will soon strengthen the capabilities of the Philippine Navy. These new LPDs will be important strategic assets, not only enhancing the Navy's combat readiness but also providing potential support in disaster-prone areas. With their ability to transport troops, heavy equipment, and large quantities of supplies, these vessels will be the backbone of disaster response operations, especially in the Philippines, where natural disasters such as typhoons and earthquakes are common. The Philippine Navy's decision to acquire additional LPDs reflects the country's commitment to strengthening its defense posture. As some of the largest vessels in the fleet, these LPDs will play a critical role in maintaining stability and security in the region. The advanced defense weapon systems on board will ensure that these vessels can protect themselves and the valuable assets they carry from any threats that may arise. Ano nga ang defense system niyan? O armaments? Ano kaya yun? Mababanggit kaya dito sa video? This is not the first time that the Philippines has partnered with Point PAL to meet its naval needs. The first batch of strategic sealift vessels, also built by Point PAL, has proven to be a huge success. These vessels have played a critical role in a variety of operations, from military exercises to disaster response missions, making them an indispensable component of the Navy's fleet. The ongoing collaboration between the Philippine Navy and Point PAL highlights the trust and reliability that has been built over the years,
ensuring that these new LPDs will be equally successful. With the arrival of these new LPDs, equipped with advanced defense weapon systems, the Philippine Navy is poised to take a significant step forward in its modernization efforts. These vessels are not just new additions to the fleet, they are game changers that will redefine the Navy's capabilities. With these maritime giants on the way, the Philippine Navy is fully prepared to face whatever challenges lie ahead. Para sa nag-overtime? Opya! Pause ko muna mga idolo. And we're back! Whatever challenges lie ahead. So yun guys, so hindi pa nabanggit yung defense system or weapon system ng ating bagong mga LPD. Siguro wala pang idea kung ano. Pero sana meron defense system at weapon system ang ating mga LPD na parating na dalawa. Sana din in the future, yung dalawang LPD natin na dito na, lagyan din ng defense system or weapon system din. Para yun nga, pagtanggol niya yung sarili niya dahil madaming dalang mga personnel yan or mga kagamitan pang militar. Diba? O ano mga dala niya. Kung di man niya mapagtatanggol yung sarili niya. Diba? Ay, so hindi pa pala nabanggit dito kung yung mga weapon system or defense system niya. Nananabik pa naman ako kasi gusto ko talaga may automilare. Diba? Kung mga secondary guns. Yan. Sana mayroong ganun eh. Diba? Kung maski yung Sinbad man lang, diba? O yung Sapran. Yung mga ganun lang, mga decoy launchers. Yan. Decoy man lang, diba? So hindi pa nabanggit, siguro sa next vlog na lang din natin kung meron tayong makakilap na meron ng update sa ating mga LPD. Kung ano nga ba talaga mga armaments ang ilalagay dito sa ating mga LPD na parating. So, at least alam natin sa video ito, meron siyang weapon system or defense system na ilalagay dito sa barkong ito. The future na lang, sa susunod natin mga vlog at sunod na update dito sa mga LPD natin, siguro doon na natin matatakel kung ano pa ang kung ano-ano nga ba mga weapon system at defense system ng ating dalawang LPD. Ipo. Sa maraming salamat po sa video ni Military Defense. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. Ilalagay ko po sa description down below ang full video na to, pati po kanyang YouTube channel na Idolo. At syempre, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel, hit yung notification bell, at i-like po ang video na ito, mga idolo. At syempre, huwag niyo na pong kalimutan na i-follow dito ko sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba? At dito na po tayo nagtatapos, mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.